Yo mga kuy, so I created an automation that will automatically sort my files on Google Drive. So basically meron tayong folder dito na kapag nag-upload ka ng file dito, automatic mag-move na siya doon sa certain folder, no, kung ano mang file type siya. So ang ginagawa nitong workflow na to is yan, obviously maghahantay siya ng uploaded na file here, which is our trigger. So Google Drive trigger, file created, and then it will download the file so that ipapasa niya to sa AI natin, which is it will analyze the file para malaman niya kung ano bang type of file yon. Tapos i-filter niya pala muna kung accepted ba yung file type, no, kasi itong model na ginamit natin dito is Gemini, no, and hindi siya nagpa-process ng mga Microsoft Word, Excel, or any Office document, no. So kaya meron tayong filter dito. And then once the file is analyzed, kung ano yung laman nun at para saan yon, meron tayong uling AI dito na magka-classify nung file na yon. So dito ipaprocess kung anong file type siya. So meron dito finance, projects, learning resources, templates, contracts, image, and general, no, which is ayun din yung mga folder names natin dito, no. And magiging output niya kung ano yung file type, yun yung ilalabas niya. Tapos kukunin nito yung folder ID, so i-search niya kung ano man yung in-output ng AI natin or anong klaseng file type yon. So tapos yun nga, kukunin niya yung ID, and then yung file na yon is i-move to that particular folder, no. So ayun, napaka-simpleng workflow, no, na which it will save time for you, no, na kung manual ka mang nag-sort ng mga files sa Google Drive mo. So with this workflow, automated na siya. So we can try. So try natin. Upload ako ng file. So ito siguro yung Dubai itinerary. Yan. So PDF file yan. So gagawin ko, execute workflow ko to para makita natin. Ayan, as you can see, ina-analyze niya na yung file. So tingnan natin mamaya yung magiging output niya. Ayan, file classification, get folder ID, move to file. So tingnan natin. Start tayo sa trigger. So ayan, bale, ayan, Dubai itinerary yung ating file. Ayan, as you can see. Download, tapos check niya kung file type is accepted ba, and it will analyze. So check natin. Ayan, this document is 9-day travel itinerary for a trip to Dubai starting December 26 to January 3. So kasi we recently went to Dubai para doon mag-ano ng New Year kasi na-invite kami ng kamag-anak. So gumawa ako ng itinerary for those days, which is ayan yung sample file natin. And then ipapato niya dito sa file classification. So ang decision niya is general siya kasi so hindi naman siya contract, hindi naman siya finance, hindi naman siya images, hindi naman siya learning and resources, hindi rin siya projects, and hindi rin siya template. So basically wala dito sa mga category na to, no, yung file na yon, kaya napunta siya doon sa general. So text, kunin niya yung folder ID. Ayan, nakuha niya, ito yung folder natin for the general. Tapos move to file to general. So ayan, tingnan natin kung pumasok doon sa general. Ayun, so ayun, di ba, automatic na siyang nag-sort. So ayun ang ginagawa ng workflow na to, no. And ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano yung ginawa ko dito, step by step. So tara, gawin na natin. Let's go! Siyempre, bago ka makapag-start sa workflow na to, mga kuys, dapat meron ka ng sariling N8N instance, no? Whether paid from N8N, free trial from N8N, self-hosted server na cloud, or self-hosted na local, no? So pwede na yon. Right now, I'm using N8N from Hostinger kasi napakabilis and mura siya para sa akin, na. So, kung gusto mong kumuha ng ganito, you can check this video muna, mga kuys. So, meron tayong special link dyan, mga kuys, no, na kapag ginamit nyo yan, pagka bibili na kayo na nitong package ni Hostinger, makakakuha kayo ng discount, no. So, tinan nyo lang dyan sa baba, no, mga kuys. So, ayan, bale, sabi dito, up to 71% off N8N self-hosting, no. Self-hosted N8N no-code AR workflow. So, ayan, yung ginagamit natin, no, N8N. So, tingnan natin, click natin yung choose your plan. So, bale, ito yung pinaka-recommend ko, no, mga kuys, KVM2 na plan. So, that's 339 pesos per month lang, no. Compared mo sa N8N mismo na cloud
cloud, that's $60 eh. Kung sa NetN ka mismo magsasubscribe, no? So, sobrang laki ng difference. Dito mga kois, 339 pesos lang, no, per month. Then, ito na yung specs niya. So ayan, 2 vCPU cores, 8GB RAM, tapos 100GB NVMe disk space, tapos 8TB bandwidth. So sobrang bilis na yan for an NetN self-hosted na VPS. So click mo yung choose plan. So ayan, bale mapupunta ako dito sa cart obviously. Then siguro piliin ko muna yung 12 months. Kasi ayan na yung price niya, no. So that's 5,268 pesos, no. Pero meron pa tayong coupon code, no, mga kois, para makamenos ka pa ng 10%. So click mo yung have a coupon code, tapos lagay mo TechVA, ayan. Bali, ayan yung coupon code sa baba, no, mga kois. So, then, click mo apply. So, ayan, as you can see, nakakuha ka ng discount, no, na 10%, ayan. That's 4,741 pesos, 0.20 centavos na lang per year. Hindi nyo makakuha yung 10% discount, mga kois, kung 1 month lang yung isasubscribe nyo. So, sayang lang, no, and mas mahal pa siya. Unlike pagka 1 year or 12 months, kumpitin nyo na lang, no, kung magkano yan. So, nasa 300 pesos per month lang yan, no. So, hindi lang NetN server yung babayaran nyo dito. Meron din siyang libreng domain name, no. Ayan, kasama na yan sa plan. So, yung domain name, pwede nyong gamitin kung may portfolio kayo, or pwede nyong i-connect dito sa mismong NetN instance nyo, no, mga kois. So, kapag okay na yan, scroll down ka muna, then select mo yung server. Malaysia, pinakamalapit sa atin. So, para mas mabilis. Tapos ito, NetN. So, click mo lang yan. Tapos, continue. So, pag okay na mga kois, register ka lang, no? So, siguro mag-login ka na lang via Google, no? Tapos enter email and password, tapos checkout ka, no? So, ngayon, mag-checkout muna ako, no? Ayan mga kois, so nakabayad na ako, no? So, click mo lang yung get started. So, ayan, bale, gagawin mo is create a root password. So, siguro set ko yung password ko. Ayan. Tapos, next. Additional features, libre lang naman daw tong malware scanner, no? So, i-ano nyo na, no? Finish setup, sama nyo na yan. So, sabi dito, this will take about 5 minutes, no, mga kois. So, feel free to leave this page. So, pwede naman. Tapos, balikan nyo na lang after 5 minutes, no, mga kois. So, ayun, pag clinic mo yung lead kanina, mga kois, mapupunta ka dito sa window na to. Then, sabi niya, status is running. So, ibig sabihin, okay na yung ating server, no, mga kois. Click natin yung manage. So, tingnan natin kung working na talaga siya, no? So, skip, close. Bale, ito na yung ating NetN server na VPS sa Hostinger, no? So, para ma-access mo yan, copy mo to, tapos new tab ka, tapos type mo muna NetN, tapos tapos yung server address, no? Yung kaninang kinopy nyo, no? Tapos, so, ayan na, yan yung NetN nyo, no? Yan, bale, next mong gagawin, set up mo yung email, first name, last name, saka password, no? So, setup ko na yung sa akin. Ayan, so natapos mo na yung initial setup, no, mga kois. So, click mo lang yung get started. So, bale, mag-send dyan ng free license key dun sa email na sinetup mo kanina, no. So, click mo lang yung send me a free license key. So, tapos obviously, punta ka sa email mo, no. Ayan, syempre, pagka na-receive mo na yung license key mo, no, syempre, copy mo yan, no. Medyo matagal lang siya mag-send, mga kois, so hintayin-hintayin nyo lang. After nyan, balik ka sa NetN mo, tapos punta ka sa, bale, click mo tong pangalan mo dito sa lower left, tapos click mo yung settings, tapos enter activation key, tapos paste mo yun, no? So, activate. Bale, activated na yung NetN instance mo, no? You're on the community edition, sinasabi dito. So, ayun mga kuys, that's it for our NetN server sa Hostinger, no, na VPS. So, sobrang mura, 330 pesos per month, tapos meron pang kasamang domain. Tapos, pagka nag-subscribe kayo into 12 months, makakuha pa kayo ng 10% discount by using our coupon code, no, TechVA, nakalagay dyan sa baba. Ideal to kung sobrang dami ng automations na ginagawa mo, no? Or kung meron kang client na gustong mag-setup ng self-hosted server, ito yung pinakamura sa pinakasulit para sa akin, no? Meron pang free domain, no? So, check nyo lang dyan sa domains nyo. So, nandyan lang naman yan, no? So, that's N8N Hostinger, no, mga kuys. Again, kung gusto nyo kumuha, kung ayaw mo namang mag-subscribe sa Hostinger, meron kang ibang choice, no? You can check my video for N8N sa on-render. Pero hindi siya ganun kabilis since mabagal nga. And yun nga, yung local host, siguro gagawa na lang ako ng video for that kasi ang dami nagre-request. And other self-hosted na cloud na libre, no? So marami pa naman. Okay, so I'm using N8N 2.0 na, mga kuys. Let's start on clicking the create workflow button. So here, create workflow. And then, rename mo muna, no? So, auto sort files on Google Drive. Yan. Okay? And syempre, mag-i-start tayo sa trigger, mga kuys. So, click mo yung add first step. So, search nyo dyan, Google Drive. Yan. So, on changes to specific folder. Yan. Kasi folder naman yung gagamitin natin, no? Wala pa pala tayong folder, no?
So, click natin muna yung Google Drive or punta muna tayo dito sa Google Drive. So, create muna natin yung mga folders natin. So, gagawin ko, right-click, new folder. So, dito, auto-sort files. Yan, something like that, no? Para at least, dito lang kayo magbabato or mag-upload ng mga files nyo na gusto nyong i-auto-sort. So, click ko yan. Tapos, mag-create ako ng subfolders within this folder. So, pito yon. So, right-click, new folder. So, one is contracts and legal. Next, finance, general, images or graphics, learning, and resources. Yan. Projects, templates. Yan. So, we are done with our folders na dito sa ating main folder, which is auto-sort files. So, ito yung mga classifications or file types natin, no, na ipaprocess dito, mga kuys. So, para tayo dito sa ating N8N. So, dito pala hindi pa tayo nakapag-add ng account, mga kuys. So, click mo lang yan, tapos create new credential. Tapos, new tab ka. Punta ka sa Google Console. Google Console, search mo. So, ilang beses na itong ginagawa actually. So, in case na pinapapanood mo yung ibang videos ko, lagi natin itong ginagawa, mga kuys. Pero kung bago pa lang dito, okay, sige, tuturo ko ulit, no, from the scratch. So, pag click mo itong project picker, click mo yan, tapos create a new project. Or in some cases, mga kuys, meron dyang lalabas na create folder or set up your project or create project, no, pagka bagong-bago pa lang yung account. Kasi itong account ko medyo matagal na rin to. Ayan, meron na nga akong ang dami ko na nga projects dito, so nag-ano na ako ng limit. Ayan, malapit na raw ako sa limit or quota. So, dito sa project name, lagay nyo lang, so siguro auto sort Google Drive files. Tapos sa organization, location, no organization, so create. So, hintayin nyo lang matapos yan. Yan. Then, click mo yung select project. So, ayan, nakaset na siya. Or kung hindi man nyo to makita, click nyo lang to. Tapos, click nyo yung auto sort Google Drive files. So, ayan. Tapos, puro tayo dito sa navigation menu. Then, punta ka sa APIs and Services. Tapos, library. Then, click mo yung, or search mo yung Google Drive. Yan. Google Drive API. Enable. So, hintayin mo lang, mga kuys. Sagit lang naman yan, actually. So, ayun. Yan, maraming loading. So, goods. Punta ka dun sa credentials. Tapos, configure mo muna, no, yung consent screen. Yan. Get started. App name. Yan, auto sort drive files. Yan, sort of, no? So, user support email. So, yung email mo na ginamit mo dito, click mo yung next. External, kasi kung Gmail account yung ginagamit mo, hindi mo naman mas-select yung internal So, next, email address. So, yung email address natin na ginamit dito, yan. Next, I agree, finish, create. So, yan, hintayin nyo lang. Tapos, punta ka sa audience. Test users, add user. Lagay mo ulit yung email mo, no, para gumana dito. Save. Yan. Tapos, okay na yan. Then, punta ka sa data access. Add or remove scopes ka. Search mo yung drive. Yan. Check mo lahat para hindi ka na magka-problema. Tapos, update. Tapos, save. Yan. So, close. Bale, punta ka ulit dun sa navigation menu. Tapos, sa APIs and Services. Then, credentials. So, create na tayo ng ating client ID saka secret. Ito kasi yung kailangan natin dito, no? So, balik ka doon sa Google Console. Create credentials, OAuth client ID.
application type, web application, authorized JavaScript origins, skip natin yan. Authorized redirect URIs tayo. So dito, balik tayo dito sa N8N, tapos ito, click to copy itong OAuth redirect URL. So balik tayo dito, add URI, paste, tapos create. Yan. So ayan na yung client ID sa secret natin, no, mga kois. So copy mo lang yan, copy client ID, tapos balik ka dito, paste mo dun sa client ID na input, no. Yan. Balik ka dun sa console, yung secret naman, click mo tong square na to para makopy mo siya. Yan, tapos balik dun, client secret. Yan. Okay? So save mo muna, tapos pwede ka na mag-sign in, no. So pag click mo yan, lalabas yung email mo rito, select mo lang yon. Tapos continue. Ayan, select all. Ayan, Google Drive lahat yan. Tapos continue. Ayan, connection successful. So ibig sabihin, meron tayong access sa Google Drive natin via N8N. So pwede na tayong maggawa ng mga file operations natin, no? Or makapag-access doon sa mga files natin via N8N nga, mga quiz. So okay na yan. Tapos close. Then dito, Google Drive account. So in my case, account 3 na yon. So kasi pinakita ko lang sa inyo, mga quiz, kung paano siya gumagana or paano gawin. So mode natin every minute. Changes involving a specific folder. So from list, select folder. Dalawa na yung auto sort files ko. Siguro i-rename ko to para hindi lang ako malito, mga quiz, kasi gumawa na ako kanina, no? Tapos dinelete ko lang. Auto sort files on drive. Yan. Sabihin natin ganyan, no? Yan. So kaya siya madami kasi yung iba dito, mga quiz, na-delete ko na, tapos kahit yung mga folders and files na nasa trash, nababasa niya, no? So siguro i-refresh ko lang ulit. Ulit, mga quiz, by URL. So from list ulit, auto sort files. Siguro specific file muna. Tapos balik ako sa folder. Yan, para ma-refresh lang, mga quiz. Ayun, auto sort files on drive. Yan. So kung in case nag-rename kayo ng folder and hindi nyo makita, so palit-palitin nyo lang to, mga quiz, tapos balik nyo dun sa dati para ma-refresh lang yung list nyo, no? Katulad nung ginawa ko. And watch for file created. Yan. Options natin, wala naman tayo dito, no? So delete na natin yan. So okay na yan, mga quiz. Yan. So fetch test event, in this case wala tayo, wala pa tayong ina-upload. So try ko ulit mag-upload dito, mga quiz. So yung itinerary ulit, ito, Dubai itinerary. So siguro i-rename ko, baka kasi malito siya. So right click, rename. Ay, hindi pala siya na-rename dito, no? So right click, open file location. Yan, Dubai itinerary 1. Ayan, sabihin natin ganyan, tapos upload natin dito. Ayan yung file natin, no, mga quiz. So yan, close. So tingnan natin kung mapafetch niya na. Ayun, so nakuha niya na yon. Tingnan natin yung file name nito. So scroll down ko lang, hanapin natin yung file name. Ayan, Dubai itinerary 1.pdf. So yan na yun. Okay, so meron na tayong test file. So para tayo sa next step. So click natin to, tapos Google Drive ulit, download the file. Yan. So gagawin natin is, yan, yung account natin, file, download. Tapos itong file na to is from or by URL tayo, mga quiz. Tapos ang pipiliin nyo dito is search nyo yung web view link. Ayan. So yan, web view link, drag nyo lang doon. So dirinag ko lang naman papunta rito. So ganun siya. So execute, magbibigay yan ng binary file, no? So ayan, bale itong binary file na to is, ito yung gagamitin natin sa next step para ibato natin sa AI or i-upload natin, no, doon sa AI para ma-analyze tong file na to, no.
So, okay. Next tayo. So, filter. Add tayo ng filter. Ayan. So, is equal to or contains tayo mga koys. Contains. Or does not contain pala, sorry. Does not contain office document. Tapos dito, ang hanapin natin is Google Drive trigger. Hanapin natin yung MIME type. Yan. So, kaya kailangan natin tong filter na to mga koys. Tapos, palitan natin to ulit. Does not contain. Yan. So, does not contain tayo mga koys. Kaya ako to nilagay yung filter na to kasi pagka nag-upload kayo ng Microsoft Word, Excel, or any Office document, hindi kasi siya na-accept nung Gemini natin na model, no? So, ngayon kasi free AI model na yung gagamitin natin dito para at least magamit nyo. Pero in case na gusto nyo magpalit ng model, for sure, lahat ng files doon pwede na, no? For example, OpenAI, no? So, si OpenAI, pagka nag-analyze siya ng document or file, kahit ano pwede doon. So, for some reason, si Gemini, hindi niya supported for now yung Office document. So, kaya naglagay tayo ng filter dito para hindi mag-error yung ating workflow. So, ayan, no? Tapos, okay na ba to? So, goods, execute. So, dapat kept yan kasi wala namang Office document yung ating in-upload na file. Kasi PDF file siya, ayan. MIME type is application PDF, no? So, pagka naglagay ka ng Microsoft Word dyan, Office document, Word, something, ganun. Ayun yung lalabas dyan, mga quiz. So, okay. Next tayo. Punta na tayo sa Gemini. Yan. Tapos, analyze document. So, ito, tinatanggap niya kahit image, PDF, or Google Docs lang, no? Or Google Sheets, or text, pwede. Wag lang talaga Microsoft Word na file or any Microsoft Office files. Hindi niya talaga sinusupport. So, for some reason, I don't know. So, kasi free model lang yung gamit natin, no? So, again, pagka nagpalit kayo ng model, gawin yung OpenAI or Claude or whatever. So, tingin ko lahat ng file doon pwede. So, ito lang yung limitation nitong free model natin na Gemini. Okay, so, gagawin natin is analyze document from list. So, pili tayo ng model Gemini 2.5 Flash. Tapos, what's in this document? Ayun yung parang tanong natin. So, pwede nyo baguhin to, depende sa trip nyo, no? Tapos, input type natin is binary. Tapos, data, ayan, yung data field name. Ito yun, no? Dito mo siya makikita, kaya siya data. Yan. Okay? Tapos, simplify output. Then, yan. Tapos, in case na wala pa kayong Google Gemini na credential or API key, so siguro pakita ko na lang din. Click ko yung create new credential. Kasi ito kasi yung kailangan mo dyan, no? API key. So, new tab ka. So, search mo Gemini API key. Tapos dito, yung pinakaunang result, get your Gemini API key. Mapunta ka dito sa Google AI Studio. So, get started. Tapos nandito sa baba, sa lower left, meron diyang nakalagay, get API key, no? So, siguro hindi nyo nakikita ngayon dahil sa camera ko. So, pero meron doon sa lower left, nakalagay, get API key. So, click nyo lang yon. Tapos, create API key. So, select a cloud project, yung kanina na lang ginawa nyo. Import natin yon. Tapos, ito, auto sort Google Drive files. Ayan, ayan yung ginawa natin kanina. Tapos, import, no? Ayan, para ano lang sila. Tawag dito, magka-connect lang, no? So, click ko to, tapos name your key, auto sort files. Something like that. Create. Tapos, meron na dyang lalabas, no? So, copy nyo lang yan. Tapos, paste nyo lang doon. So, 4 na yung sa akin. So, save. Yan, ganoon lang kasimple, no? Mag-generate ng API key in case na hindi nyo pa alam, no? So, ayun. Then, piliin mo dito, tapos select mo ulit yung mga ano natin, setup natin kanina. 2.5 flash, text input, binary files, data, simplify output.
So, warning lang mga kuys sa Gemini natin na model. Merong limit to and hindi na ganun kadami yung limit niya since free lang siya. Kung gusto mo to ma-convert into paid model, punta ka dun sa AI Studio tapos click mo yung setup billing. Ayan. Pag click mo yan, bale magse-select yan ng payment method. Ayan, link a billing account. Tapos manage billing account. Tapos create account. Tapos continue. Tapos ano yan, hihingi sa inyo ng card details, no? Then yun, ilagay nyo na yung ano nyo. Ayan. In my case, meron na dito nakalagay pero ayaw kong i-enable dito. So kasi for demo purposes lang to, no? So in case nabibitin kayo sa free tier, ayun, kailangan nyo i-set up yung billing mo para paid na siya. And kapag paid na siya, meron na rin kayong access dun sa ibang models, no? Hindi lang Flash, pwede na kayong Pro, pwede na kayong gumamit ng 2.5 Pro. Actually, meron na dito ng Gemini 3. Hindi ko alam kung nandito na. Wala pa. Ayun, Gemini 3 Pro preview pa lang, no? Ang pinaka-consistent dito sa Enit and for now, kung gusto mo talaga ng Gemini, is yung Pro saka yung Flash. So yung Flash ay yung free version. 2.5 Pro is yung paid, no? So for now, since libre tayo, Flash lang tayo, no, mga kuys. So ayan. So kapag okay na yan, click natin yung execute. Ayun, nag-exceed na ako, mga kuys. So gagawin ko, i-create muna ako ng ibang account, no, para magamit dito as free. Pero in your case kasi, hindi pa naman dapat siya mag-exceed kasi ako, kaya siya nag-exceed. Gumamit na ako ng gumamit kanina pa, no, nung binild ko yung workflow na yun from the start. So kaya nag-exceed na ako sa quota, no. So yun, bale pahintay lang mga kuys. Gagawa lang ako ng bagong API key on my other account. So nakagawa na ako ng another API key, mga kuys. So gagawin ko, add ko lang siya dito ulit. Tapos yan, paste ko yung API key. 5 na, save, close. Tapos ayan, try nating i-execute na. Execute. Internal error has occurred. So try ulit natin. Ayun, so working na siya, mga kuys. Pagka nagka-error na ganun, pwede nyo i-retry. Since in case na bago yung API key nyo, no, kasi baka minsan kasi nag-error talaga yung kasi libre lang talaga. And pagka libre, hindi tayo makapagreklamo, mga kuys, eh. So again, in our case lang naman, or in my case, Gemini yung ginagamit ko kasi free. Pero pwede kayong gumamit ng ibang model, no, kung gusto nyo. Whether OpenAI or Claude or Grok, as long as may budget kayo, no. Okay, so sabi niya dito, this document contains a 9-day travel itinerary for a trip to Dubai. So ayan. So tama naman yung pagkaka-describe niya, no, doon sa file na binigay natin. Okay, so next tayo. Punta tayo dun sa ating Gemini ulit. Google Gemini. Then message a model. Yan. So credential to connect with yung API key nyo. Message a model. Tapos model natin is 2.5 Flash ulit. Tapos sa prompt, blanco to, mga kuys, kasi ang gagamitin natin is system message. Yan. So system message yung gagamitin natin. Tapos meron akong nilagay na prompt dyan. Check nyo yung description dyan sa baba. Andyan yung document na naglalaman ng prompt na nilalagay natin dito, mga kuys. So copy ko lang yon, tapos paste ko dito. So expand ko yan. Ayan. So ulitin ko, expand ko ulit. Yan. Ito. Yan. You are a file classification assistant for a freelancers Google Drive. So itong workflow na to is dedicated for freelancers since marami tayong mga ginagawa in mga files and all that. So kaya ako gumawa nitong workflow na to, no? Since yung main struggle ko, wala akong time mag-sort ng files. So kaya ginawa ko yung workflow na to. Ayan, provide text description of a file, ayan, which is ito. Tapos ayan yung mga output roles, category name lang. Tapos ayan yung mga category niya nandito, finance, projects, learning and resources, templates, contracts, images, general. Tapos may mga description sa baba, no, para ma-classify niyang maigi, no, yung file niyo, no, na i-upload.
Tapos yung input na to, ito yan mga kuys. So ginawa ko, drinag ko lang to, tapos dito. Yan. Delete natin yung isa. Yan. Tapos output category name only, no. So pag naran natin to, ang magiging output niyan is yung category lang, no. Kung ano yung pagkabasa niya dun sa file type natin. Yan. So okay na yon. So execute. So yun, text is general. Yan, okay? So iyan ko na lang din mga kuys, explain ko na lang din bakit system message yung ginamit ko dito. Kasi dito sa prompt, user prompt kasi to. So pwede pa kasi siyang magkamali and pwedeng hindi niya masunod, no, kung user prompt yung gagamitin natin. Lalo na basic lang yung model na gagamitin natin dito mga kuys. Whereas kapag system prompt siya, kailangan niya talagang sumunod sa'yo. Kung system message, mas mapapasunod mo siya. Kumbaga sa kabayo kumbaga nilalatigo mo tong model na to para mas sumunod siya sa'yo. So, yun yung purpose ng system message natin compared dun sa prompt or user prompt. So, pag system message, mas consistent siya. Kaya ito yung ginamit ko dito. So, pwede rin namang user prompt pero kasi meron siyang inconsistencies. Especially yung model nga natin hindi ganun kaganda. Kasi free lang di ba? So, ayan. Classify niya as general. So, tama naman mga kuys. So, next step na tayo. Next step natin is folder ID na. So search nodes, Google Drive. Yan. Tapos yan, search files and folders pala. Yan. So Google Drive account 3. Tapos file folder search. Search method siguro advanced search na lang. Tapos dito name contains single quote. Ito yung text, no? Drag nyo lang dito sa gitna ng single quote. Yan, kung hindi, di dyan nyo na lang din. Tapos, gagawin nyo, adjust nyo na lang, no? Name contains general. Yan. So, ganyan. Yan, dapat yan, no? Query string. Tapos, limit natin 1 lang. Tapos, filter. Folder from list. Yan natin tong set natin tong auto sort files on drive para doon lang siya maghahanap sa folder natin na sinet kanina. So pagka in-execute natin yan, makuha natin yung folder ID, which is yan yung gagamitin natin mamaya on our next step. So okay na yan. Tapos add, tapos Google Drive, then move file. So resource file move file by ID tayo. Tapos hanapin natin yung ID kanina ng ating file, which is yun yung Dubai itinerary natin. So nandito lang yan mga kuys. So hindi yan file ID. So ang file ID niyan is ito. Yan, after nung kind drive file tapos ID. Ayan. So drag mo lang yan papunta rito. Tapos okay na yan, no? Tapos parent drive from list, my drive. So parent folder by ID din. So tapos yung ID natin kanina, no, yung sa previous step natin, nasa taas yun. Ito, search files and folders, ito. So ibig sabihin yan, dito natin siya i-move, no? Yung file na to, which is yung Dubai itinerary natin. Parent folder is ayan, ito. Yung yung general na folder, no? So pag in-execute ko yan, dapat papasok na yan doon. So, tingnan natin kung pumasok na siya doon, general daw. Ayan, so ito yan, no? Okay, goods. So working na to mga kuys. So yan, that's it, di ba? Napakasimpleng workflow lang, no, na pwedeng mag-save ng time natin, no, sa pagsusort ng files natin manually sa Google Drive, di ba? So napakadali. And siguro meron akong iiwan sa inyo na exercise or assigned task. So in case na possible marami pa kayong files, so pwede mong gawin is let's say dito sa finance, pwede ka pang maglagay dito ng subfolders, which is invoice, tapos bills. So mga ganyan, no? So rename invoices. So hindi lang siya mag-auto sort on this level, no, like on the root level, pero pwede rin siyang mag-sort
on a subfolder level, which is pagka nag-upload ka dito sa finance, dapat ma-classify din kung invoices ba or bills yung file na yon, no? So magkakaroon ka ng adjustment dito syempre. So pwede kang maglagay ng another search file or another step, which is AI, like itong message model na to. So ang next mong ilalagay na prompt dyan is classify this file, like let's say if this is finance, can you classify if that is bills or invoice? So sort of, then mangyayari pagka na-classify niya na, mag-move na siya doon sa folder either of these two, no? Either bills or invoices. So ayun yung sigurong idugtong niyo dito mga quiz. Additional exercise ko sa inyo yan. Kasi maganda rin to, no, pang project for a client, kasi syempre hindi lang naman ikaw yung nag-i-struggle, no, na mag-sort ng files. So pwede mo itong ibenta sa kanila na pang auto-sort, no. So yun yung additional exercise ko sa inyo mga quiz, para mas mapalawak nyo pa tong workflow na to or ma-expand nyo, no, based on what you need. But for the meantime, ito lang muna yan mga quiz. Ayan. So gagawin mo, mag-upload ka dito. So siguro i-try natin na mag-upload ako dito ng additional file. Siguro maglalagay ako ng invoice. Yan, siguro ito invoice ko mga quiz sa client. Yan. So tapos execute ko. Yun, nakita niya na yan. So dapat papasok yan doon sa finance. Yun. So tingnan natin yung output. Saan niya nilagay? Finance. Ayan, tingnan natin. Since invoice yon, so dapat lang talaga nandito yun sa sa finance. Ayan, invoice yan eh. So yun. So pag okay na yan, save mo tapos publish. And pwede mo na itong magamit mga quiz, no? So maglagay ka ng files dito, automatic mag-sort na siya. So ganun lang kasimple, no? So sana magawa niyo yung sinabi kong i-expand itong workflow na to, na mag-sort din siya on a subfolder level. So it's a challenge for you mga quiz. And comment kayo pagka nagawa nyo, or siguro pakita nyo sa akin, or join kayo dun sa group natin. Nandyan yung link ng FB group natin. Dun nyo i-post yung naging outcome ng challenge na yon. So pwedeng ganon. And another thing mga quiz, so kung gusto mong matuto ng AI automation, high level, prompt engineering, vibe coding, and marami pa, you might consider our technical virtual assistant course. So nandyan yung link sa baba. Hindi lang ito yung matututunan mo, hindi lang yung mga modules yung makakuha mo. Magkakaroon ka rin ng access sa community support via group chat or Zoom. Meron tayong daily Zoom tambayan, even bi-weekly Zoom. So in case na meron kang problema or issue or may tanong, pasok ka lang dun sa Zoom natin or chat ka dun sa GC, no? Marami nang sasagot sa iyo dun mga quiz. So ayun. And yeah, that's it for this tutorial mga quiz. So kung nakatulong sa'yo, like and subscribe ka naman. And yun nga, as mentioned, kung kailangan mo ng end-to-end na self-hosted na mabilis and mura, check our link dyan sa Hostinger and use our coupon code para maka-discount ka pa, no? So thanks for watching and see you on the next video.